Tama sa meron tayong unit na Honda Click na 125. Itong 125 na ito mga sir ay tinulak na lang papunta rito. At ito'y kargado mga sir, kaso hindi ko lang alam kung ano yung problema nito. Kaya charge muna natin yung battery nya. Dahil ayaw na mag-start. Tinulak na lang ito. Tapos pag inon mo naman, tumutunog din naman yung kanyang fuel pump. At meron din siyang naka-indicate na check engine. Kargado tong unit na to sa tambutso pa lang mga sir. Ayan na laki, parang gagamitin yata pang New Year, kaya siguro binubuhay na. Ayan. Pagkabukas naman ng compartment, makikita mo na kagad dito yung yan, sira na kasi nga tumatama yung throttle body sa U-box nya. Yan po yung isa sa mga nakakasira ng throttle body natin kasi nga masyadong mababa, lowered, tumatama, at yung throttle body natin napipersa kapag ka nadidiinan. Maaring mabingkong, maaring maputol, mga ganong mga senaryo kapag ka lowered. Kaya ngayon i-check mo natin to. Chinek ko na rin yung fuse, tapos diniagnose ko na rin. Sa diagnose wala naman din naka-indicate na error code, pero may lumalabas na check engine. At na-encounter ko na rin yung ganyan, may check engine pero walang error code. Minsan nandito sa panel yung problema, pero ito papaandarin natin. Kargado to mga sir, kaya tanggalin ko muna. Galing na yata daw to dari dito, dahil bagong gawa pa lang nag-overheat na. Hindi yata tinanggap nila Kapulong Gerald kasi wala akong time na yon. Sa akin din naman, kapag bagong gawa pa lang at overheat, syempre under warranty ng unang gumawa niyan, yung nagkarga, mas mainam ibalik na lang doon sa gumawa para wala kayong gagastusin. Kasi kung sakaling ganon, sample niyan, ito ako may gawa nito, example, at nasira, ibalik lang, wala lang silang gagastusin kapag tama yung di kaya mali yung pagkakagawa. Ganoon ako mga sir. Kaya dun sa mga yung mga ibang mga nagawa namin na nagkaroon ng problema, balik nyo lang dito mga sir, wala po kayong pabayaran. Basta tama po yung pagkagagamit after gawin. Kasi meron din time na in-overhaul yung unit, tapos binigla mo ng binigla, ginamit mo ng ginamit, hanggang hindi mo masyado na break in ng maayos at nasira yung block, umusok. Yun po yung mga i-check pa natin kung ano yung nangyari. Kasi kahit kami mga sir, pag bumili kami ng pisa, wala po taling warranty or hindi tayo nakakuha ng warranty sa ganun. Kaso lang ako lang yung nagbibigay ng warranty para naman din na may panglaban kayo, hindi rin kayo malugi or matalo. Kaya ito, tatanggalin natin yung upuan nya. Check natin kung bakit ayaw umandar to, kasi sinasabi ng may-ari ginagawa niya yung ECU bago daw umandar. O tama naman yun kapag may problema sa ECU, ganoon ang gagawin mo, dudukutin mo. Kaso nga lang, syempre bago mo malaman kung yun talaga ang sira, magbabase ka muna sa relay. Kada po start mo dito o pindot mo dito, ipihit ka ng preno, magkakaroon ng trigger na, dapat tutunog na yung relay. Kaso ito, ginawa ko na yung pinaka basic, kaso ayaw tumunog yung relay, kaya ayaw mag start. Kaya tanggalin natin to. Check muna natin dito sa ilalim, baka may sensor na nahugot. At chinik ko na rin yung fuse nya, goods naman lahat. Kaya dito muna ako magbabase, hanapin ko muna, or pati yung trigger ng brake light switch, side stand, yun yung mga gagawin ko muna para mapatrigger ko yung relay. Ayan, tanggalin ko muna ito. Eto na, tanggal ko na yung upuan nya. Nakarekta naman na yung kanyang side stand, pero wala pa rin trigger or blink doon sa relay. Ignition coil, ayan, dalawa ignition coil yata nito, kaso nakakonek sa tambutso. Tapos ito yung stock na tambot na
ignition coil. Paano karga? Siguro naka 59 siguro to. Tapos naka manual tensioner. Yan, ito yung mga mga gagawin natin kapag once na ganito yung nangyari, hindi mo siya mapa-push-start. Unang-una mong gagawin, tignan mo muna kada pindot mo ng push button, dapat pipihit ka ng preno at dapat tumutunog yung malaking relay, yung main relay. Dapat tumutunog yun. Para kapag tumunog yun, alam mo na kagad ang pupuntirihin mo doon sa ilalim ng ECU. Ito kasi walang tunog. Kaya magbabase tayo dito sa brake light switch, sa pindutan. Isa na yun sana yung side stand kasi yung side stand nakarekta na siya. Kaya dito tayo magbe-base. Yan, check muna natin to. Ito yung kanyang rekta muna natin yung brake light switch. Kailangan natin ng ng wire. Ito yun. Yan, kailangan natin to. Ayan, nakatanggal na. Yan, lagyan natin ng kalang. Yan, ito yung brake light switch. Trigger yan para makapag push start tayo. Para mapa-under natin. Lagyan natin ng wire. Ayan, naglagay muna ako ng wire dito mga sir para ma-testing natin kung magkakaroon ba ng tunog yung relay. Ayan, tumutunog naman yung pump nya. Ito, wala akong narinig. Tapos yung relay niya may basag na rin. Yan, walang trigger. Kaya hindi na mapa-under to kasi hindi na tumutunog to. Dapat tumutunog to kapag may problema sa ECU, yung sasakit lang kasi ganoon daw yung ginagawa, hinuhugot o dinudukot dito saka nila pinapa-under. Kaso nangyari dito, ayaw. Kaya magtitest tayo ng relay muna, tapos tatanggalin na natin to kasi kahit headlight yata wala, baka pinatay yung headlight. Yan, pinatay yung headlight. Test tayo ng relay. Eto na, tanggal ko na yung clearings niya mga sir dahil nagpabili na rin kasi ako ng relay at tumutunog na tuwing nagpo-start naman na tayo, kaso nga lang ayaw mag-start. Kaya tinanggal ko na yung kanyang clearings dahil lang isusunod ko kasing gagawin yung sakit nito. Yan, sunog po yan mga sir. Yan, sa labas parang kala mo hindi siya sunog, pero kapag once na yan na yung problema. Yan yung isang concern niya na didukot siya bago niya paandarin. Yan yung problema, itong sakit niya yan. Kaya ang gagawin natin, malamang sunog na yan, ihinang ko na lang yan para mapaandar natin. So nagpabili ako ng relay kanina, tapos i-check up ko na yung relay niya rin, ay yung mga wire niya rin, para ma-intact natin kasi medyo hindi maganda yung pagkakalagay ng yung switch niya, yung brake light switch. Kaya ito, tatanggalin ko muna to, saka ito hanggang doon sa ilalim tatanggalin ko muna yan, tapos hihinangin ko siya. Yan, hindi ko na ipapakita kung paano ko siya hinangin kasi meron na akong naging video ng ganyan. Basta once na nagpo-start kayo at ayaw mag-start pero yung relay narinig nyo na tumutunog-tunog, ibig sabihin ito na yung problema. Pero kapag once na nagpo-start kayo at hindi nyo marinig yung relay na tumutunog, maaaring sa wiring may problema or yung relay. Kita naman natin yung relay na shortage na, gawa kasi ng basag-basag na sa kakadukot. Kasi totally naman talaga mga sir, mahirap naman talaga totally tanggalin itong relay na to. Yan, bago na po yan, pabili ako. Ito na yung luma niya. Mahirap naman talaga totally tanggalin to. Ang ginagawa ko dyan, yung maliit na flat screw, tinutusok ko dun sa pinaka ilalim, yung ilalim na ilalim. Tapos inuunti-unti ko siyang inaangat, pero tinutulungan ko siya ng hinuhugot ng pagano'n. Huwag kayong gagamit ng
pliers or long nose kasi bababasag to, plastic lang to, sayang. 410 yata o 350, ganyan yung presyo nito. Yan, hinangin ko muna itong mga sir. Ito na mga sir, nahinang ko na siya. Yan, tapos binalutan ko pa ng heater tube. Ibabalik na natin yung flarings nya. At ngayon, siyempre bago natin ibalik, try natin paandarin. Ayan, paandarin natin. Basta yung check engine mga sir, hindi natin mawawala yan kasi walang error code pero lumalabas yung check engine. Kaya paandarin natin. Saan? May nakatanggal? Ay, ito pala. Pindot ako ng pindot dito. Pindot ako ng pindot dito. Wala na pala yung trigger dito. Ang trigger niya nandito sa kabila na. Sige. Ingat. Yan. Nandito pala yung trigger niya mga sir. Ito. Lakas ang usok. Ngayon, tulog yung tabucho niya sa mga sir. Pinagawa niya sa ibang mga sir, hindi kami ang gumawa niya. Okay na, kaso parang hindi ako satisfied sa pagkakakarga nito. Kaso hindi naman kami gumawa niyan. At ang pinapagawa lang, papaanda rin lang. Mandar na siya, babalikan natin lahat ng flarings. Kung sakaling ganito yung naging problema nyo rin, ayaw mag-trigger, dahil nga yung relay sinusungkit, nag-short circuit, buti nga hindi nasira yung ECU, at yung pinapaandar, dinudukot daw dito. Hindi ko na pinakita sa inyo yung sakit nito, pero nadurog. Eto na mga sir, tapos na rin natin gawin si kargado. Ayan, sasabak na yan sa bitawan na yan sa bitukang manok. Sa bitukang manok ba yung ilalaro? Pandalin mo muna. Kung talagang yan. Kaso sumasabit yung kable sa ilalim. Sasabit yan. Ipaayos mo yung rim ha, sumasayaw yan. Daming putol na rayos. Pandalin mo muna. Kung anong takbo niyan. Okay, maandar na.